Dahil may mga pananaw tayo na hindi dapat yun yung gawin natin. Ano sabi ng Biblia? Sa Diyos. Bakit sa Diyos? Siya ang may kontrol ng lahat eh. Sa Kanya nagmula ang lahat. Ha? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kung sinasabi mong matalino ka, magaling ka sa lahat, kahit yung knowledge mo, hindi sa'yo yan. Mula sa Diyos yan. Kaya nga tumiwala sa Diyos eh. Ang sabi sa 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. O sa lahat ng gagawin mo. Ikonsulta mo sa Diyos. At Kaniyang ituturo ang iyong landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata o sa iyong mga pananaw. Ang sabi niyan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Kundi, matakot ka sa Panginoon at umiwalay ka sa kasamaan. Yun yung pattern. Sa Diyos tayo umasa. Lahat ng ating gagawin, konsulta natin sa Diyos. Pang-apat po ay upang tayo maging magandang halimbawa, yung binasa natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Maging halimbawa sa pananalita. Hindi ka dapat nagmumura, hindi mo dapat chismis yung iyong kapitbahay, yung iyong katrabaho. Ano po? Be a good example kahit sa pananalita. Magkalasang asin yung sinasabi dito sa Biblia. Ibig sabihin na magkalasang asin ang iyong pananalita, yung makakarinig ng iyong sinasabi ay mapapakinabangan nung nakikinig. Kung ibahagi mo, ibahagi natin yung tinatawag na salita ng Diyos. Ito po yung summary ng aming pong lesson, aking pong paksa. Ugali ay tumutukoy sa madalas mong ginagawa o sinasabi. Kung ano yung sinasabi mo, ano yung ginagawa mo, yun yung possible na magiging ugali mo. Dahil kung masama yung ginagawa mo, yun yung ibabato sa'yo ng tao. Ano po? Maging magandang halimbawa. Huwag pairalin sielos dahil, o yung inggit, dahil pag nagsama yung dalawang yan, delikado yan. Pwedeng pumatay ng tao. Patuloy tayong umasa at tiniwala sa Diyos na sa Proverbs po. Patuloy na gumawa ng mabuti habang tayo ay nabubuhay. Muli, salamat po sa inyo po makikinig sa umaga po ito at nawa ang bunting paksa na ito ay nakapulutan natin ng aral. Dahil ang mga paksa po na aming binibitawan ay pinaghihirapan din po namin yan. Sana, kahit pa paano, nakukunan natin ng pakunti-kunting knowledge. Dahil ito po ay para sa ating din naman. Para sa ating sarili, upang makamtan natin yung tinatawag na buhay. Dahil ba ng halaga yung buhay na ito kung hindi natin makakamtan, makapiling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa turong na aral natin sa atin ng ating kapatid. Tayo pinadaan mo lahat sa pagtutulog ng tinapay at pag-inuman. Tapo muna yung mawit sa page 296. Page 296 po. In remembrance of me. Ready? Sing. In remembrance of me.
23 to 29. At ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus sa gabing siya'y pagkanulo ay 20 ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng mga hapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ang tawang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom na hatol sa kanyang sarili kung hindi niya pinikilala ang katawan ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat para po sa inyo. Tayo po yung po. Huwag yung sama makapangaling sa lahat. Panginoon, yung po ay hindi nakapasalamat sa araw na ito na yung binigay po sa amin na minsan pa ay aming alhanin ang katabilaan ng anak na si Kristo Jesus ang Panginoon. Narito po, hawak ng mga inyong lingkod ang katas ng ubas na sumisubulo sa mga dugo at ang tinapay ng ligadura na sumisubulo naman sa kanyang katawan. Dalangin po namin, Panginoon, na basbasarin po ang mga mali na ito at ang pagkasa po sa amin ang tatanggap, nawa po ay paggamit po sa amin ng patawaran sa lahat po namin mga pagkakasala at nagiging din sa mga pagkukulang. Dalangin din po namin na pagpipahin din po ang aming panampalataya sa inyo. At nawa po ay naging kalugod-lugod kami sa inyong harapan sa araw na ito. Kami po ay patuloy din humihingi ng patawaran sa lahat po namin nagagawa na pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo, susunod na kapagligtas. Amen.